Makikita sa CCTV ang pagliko ng kotseng yan sa kahabaan ng National Road sa Barangay Calzada sa Ligao, Albay. Saktong isang nag-overtake na motorsiklo naman ang paparating. Nakaiwas ang motor pero sumemplang ito. Sugatan ng rider at kanyang angkas. Nagkaayos na ang magkabilang panig. 3 ang arestado matapos tangayin ang isang closed van sa Imus, Cavite. Ang mga naarestong suspect, hindi raw carnapping ang pakay. Balitang hatid ni Bam Alegre. Nakuna sa CCTV habang paalis ng garahe ang closed van na ito sa Imus, Cavite pasado alas 3 ng madaling araw noong linggo. Tinatangay na pala ang sasakyan mula sa isang trucking company. Base sa investigasyon, ang nagmaneho isang dating empleyado ng kumpanya. Kasabwat niya at nagsilbing lookout ang isa pang empleyado at isa pa nilang kaibigan. Kinaumagahan ng Lunes nang malaman ng kumpanya na nakarnap na ang truck. Sa tulong ng GPS, natunto ng closed van. Inabando na ito sa Carmona, Cavite. Ayon sa mga pulis, tila hindi ang sasakyan ng punteriya ng mga suspect kundi ang laman nito. So yung insidente po ay yung karnaping ng isang truck na closed van at yung qualified theft dahil yung laman po ng closed van ay ibinenta nitong mga suspect. So ang closed van ay inabandon nila sa Carmona at yung mga items na laman nito ay binenta nila sa Binyan. Tinatayang na sa 160,000 pesos ang halaga ng chichiryang laman ng closed van. Lumalabas na ibinenta ng 3 suspect ng bagsak presyo ang laman ng van sa halagang 80,000 pesos. Sa follow-up operation ng pulisya, natunto ng isa sa mga suspect, isang kasalukuyang empleyado na nasa barracks pa ng kumpanya. Kalaunan na aresto rin ng 2 iba pa. Lukot lang po, sir. Ako po yung nag-drive kasi dapat po mangyayari siya po yung magdadrive kaso may nakakita na sa kanyang tauhan nung tracking kaya akong pinadrive ng truck para makalabas doon sa garahe. Wala po akong alam doon sa ginawa nila. Sila pong 2 makapagsabi. Naharap sa reklamong carnapping at qualified theft ng mga suspect. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghain na ng diplomatic protest ng Pilipinas kaugnay sa insidente sa Ayungin Shoal noong June 17 kung saan kinuyog ng China Coast Guard ang mga bangka ng Philippine Navy. Sabi ni DFA Secretary Enrique Manalo, noong nakaraang linggo pa nila ito inihain. Nagkausap na rin daw sila ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian kaugnay sa insidente pero hindi niya idinitalye ang naging usapan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ni Manalo na sinisikap ng DFA na magkaroon sila ng mas maayos na pag-uusap sa China. Nasa pagdinig din ng isa sa mga Pilipinong sundalong nasaktan sa nasabing insidente. Sinabi niyang hindi matatawag na aksidente ang mga ginawa ng CCG. Sa kabila nito, hindi raw sila nagpaputok ng baril. Yung rib ng kalaban, ma'am, dito sa kaliwa. Umangat po, ma'am. Pumatong sa rib natin. Tapos yung kill niya, yung ilalim po na matulis na yung rib na to. Yung saan ako bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Hindi siya may tawag na aksidente, ma'am. Intentional, ma'am. Okay. Intentional yung pagbutas. Kahit tinanggal na ang visa ban sa Kuwait, hindi pa rin papayagan ang pagpapadala ng first-time domestic helpers doon. Sa panayam kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak ng Super Radio DZBB, mga domestic worker na mayroon ng experience at first-time skilled workers ang tanging papayagan. Ipatutupad ang pagbabago sa polisiya simula sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Ayon pa kay Kakdak, may nakalatag ng sistema para protektahan ng mga OFW gaya ng pagkakaroon ng whitelist at blacklist ng mga recruitment agency at pagkakaroon ng welfare officers. May 2023, sinuspinde ng Kuwait ang pag-issue ng bagong visa sa mga Pinoy kasunod ng pagpatay sa OFW na si Julie B. Ranara na menor de edad na anak ng kanyang amo. Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao kasama si Sara Hilumen Velasco. Sara? Salamat, Katrina. Pinalilikas na ang ilang taga-sitio Tarpum sa boundary ng Barangay Lahug at Barangay Busay sa Cebu City. Batayan sa rekomendasyon ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office,
matapos makita na posibleng magka-landslide sa lugar. Mahigit 30 bahay ang pinapa-evacuate. Isang pader na ang gumuho roon, kasunod ng mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. May mga nakita na ring pagbagsak ng mga buhangin at bato sa mga bahay sa ibaba. Iniinspeksyonan ng otoridad ang lugar. Ipinagbabawal din muna ang pagpunta roon ng publiko. 13 pasahero ang nasagip mula sa tumaob na bangka sa Kalibo, Aklan. Dito naman sa Davao City, sugatan ang isang batang kalahok sa motocross competition. Ang mainit na balita hatid ni Arjing Relator ng GMA Regional TV. Kakasimula pa lang ng motocross competition sa Davao City nang biglang matumba ang isang motorsiklo at nahulog ang rider. Nadaganan pa siya ng kasunod na motorsiklo. Naararo at bumaligtad at nadaganan ulit ng lumanding na sumirko-sirkong motor. Natumba rin ang nakabagang rider pero nakatayo naman. Base sa investigasyon, natamaan ang unang sumemplang na motor ng handlebar ng nakagitgitang motorsiklo. Sugatan ang nagulungang rider na isang batang 11 anyos. Ayon sa ama ng bata, maliban sa mga pasa sa paa at tuhod, maayos naman ang lagay ng kanyang anak at nakasali rin agad sa isa pang kompetisyon kinabukasan. Payo ng mga otoridad, delikadong racing sports ang motocross na kailangan ng sapat na kaalaman at training bago sumabak dito. Tulong-tulong ang mga BFP personnel at mga pulis sa Kalibo, Aklan para i-rescue ang mga pasahero ng tumaob na bangka sa dagat. Ayon sa Kalibo MDRMO, galing Bahura Island at pupuntang Lambingan Beach ang bangka nang biglang lumakas ang alon at tumaob. 13 pasahero ang nailigtas, 3 sa kanila ay mga minor de edad. Agad silang dinala sa ospital. Naharang ng Naval Forces Western Mindanao sa Tawi-Tawi ang 15 nagtangkang pumuslit papunta ng Sarawak at Sabah, Malaysia. Gagamit sana ng backdoor channel ang 6 na babae at 9 na lalaki. Base sa investigasyon, pinangakuan sila ng trabaho sa Malaysia. Pero nasuriin ng mga otoridad, wala silang mga legal na dokumento. Galing pa umano ang mga naharang na tao sa iba't ibang lugar sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi area. Dinala na sa Ministry of Social Welfare and Development Office ang mga iniligtas upang isailalim sa counseling and stress debriefing. Nanawagan ang otoridad na huwag basta-basta maniwala sa mga nangangako ng trabaho, lalo na mga walang sapat at legal na dokumento. Arjing Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglagay na ng mga sandbag sa paligid ng Ferry Station 4 sa Malabon, Navotas River bilang pangontra sa pagtaas ng tubig tuwing high tide. Hindi pa rin kasi naayos ang nasirang floodgate sa Navotas dahil sa pagpilit ng isang barge na dumaan doon kahit low tide. Hanggang ngayon, hindi pa maitaas at nananatili lang nakabukas ang floodgate. Apektado ang Malabon na katabing lungsod ng Navotas. Dahil naman sa inaasahang pag-uulan ngayong araw, itinaas ang babala ukol sa posibleng baha sa ilang panig ng Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Caraga at BARMM. Ayon sa Pag-asa, tatagal ang General Flood Advisory sa mga nasabing lugar hanggang alas 6 ng hapon. Ang pag-uulan sa bansa ay epekto ng Intertropical Convergence Zone at ng easterlies. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.